Sige po, pwede na kayo makaupo. Magana na, Bin. Arrow down, Bin, no? Ay, saan ba to? Okay. Ayun. Yan, sige. Romans 8, no? Kung papansinin natin, galing ko na to. Yan. Ang topic dito is all about resurrection. No? At kung sino ang nagbigay ng kapangyarihan, at sino ang nagbigay ng kapangyarihan na upang mabuhay muli ang Panginoong Hesus. Okay? So, tingnan natin yung passage na ito, ano yung dapat nating makuha. Okay? Ayan. So, ang title ng ating message sa hapon na ito is The Work of the Holy Spirit. Taas ang kamay dito sa nakakakilala na sa Panginoon. Hindi si Alpha. Alpha, kakabaptize mo pa ng Alpha, ha? No? Ay, Alpha si Edris. Edris, ama, kakabaptize. Taas ka kamay, nak. No? Hindi mo pa nakilala si Lord? No. Taas na yung kamay doon. Sino dito ang niligtas na ng Panginoon? Saved na? I mean, saved na. Oh, saved, no. Yan. No. Ano pangalan mo, nak? Ang kaibigan mo? Kaibigan mo ba to? Ano pangalan mo, nak? Xerxes. King Xerxes ng Persia. Natutuwa ako kay kanina, kay Joben, ang hirap na mga sinasagot niya. No? Minamani niya lang habang nanahimik ang lahat. Si Joben na nagkukoka-koka. 2 beses na mahirap na praise. No? Tapos si Jonah Bill din, bimira din si Jonah Bill ang pinakamahirap. No? Kala ko ito, char. Sabi ito, char. No? Pati ako, hindi ko nga nasagot dun eh, yung mga sagot ninyo. Anyway, no, hindi talaga yan basihan na pag tumatayo ka dito, alam mo lahat. Mga kabataan, ang dami ng alam ngayon. Anyway, sige po, the work of the Holy Spirit. Ba't ko pa siya tinanong kung kayo po ba ay kilala nyo na ang Panginoon at ligtas na kayo? Kasi po, dapat maunawaan natin kapag ligtas na kayo, kayo po, tayong lahat ay pinanahanan na ng banal na Espiritu. Naniniwala kayo doon? Si Angel, hindi. Nagtatype na. Judgmental. Tayo pong lahat, nananampalataya sa Panginoon at niligtas na naranasan ng kaligtasan ng Panginoong. Tayo pong lahat, believe me or not, no, whether you like it or not, no, pinanahanan. Ibig sabihin, nakatira na sa ating mga katawan, sa ating buhay ang banal na Espiritu. Kaya po pag-aaralan natin siya ngayon. At dapat maunawaan natin, hindi lang siya tumira dyan. No, may gawain siya. May trabaho siya. At yun yung titingnan natin, yung work ng Holy Spirit. Okay? Ayan. Romans 8 is the great chapter of the Spirit-filled life. Okay? Spirit-filled life. Ibig sabihin, puspos, punong-puno ng banal na Espiritu. In verse 11, Paul lifts up our eyes from present struggle to future glory, grounding both in one reality, the indwelling Spirit. Okay? The indwelling Spirit. Kasi madalas po, nakakaligtaan natin ang banal na Espiritu. Totoo po ba yan? Di ba? Hindi natin siya pinapansin. Bagaman siya yung nagsasabi sa atin kung ano yung gagawin mo at wag mong gagawin. Naririnig nyo ba ang kanyang panawagan sa bawat pagkakataon? I mean, nararanasan nyo ba ang conviction ng Holy Spirit sa bawat pagkakataon ng inyong mga buhay? Nakukonvict ba kayo? Bakit kayo nandirito ngayon? Attend ako ng church. Bagamat hindi ka naman sinabihan ng papa mo, Allen, no? Ng tatay mo na umattend ng church. No? Ikaw, Brian, narinig mo ba ang sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo kanina na, Brian, dapat hindi ka nagmumotor, wala kang lisensya. Ako po talaga hindi ko papayagan yung anak ko pag hindi 18 na pag-drive ng motor. Pasensya na kayo, 18 ka na ba? O 20 ka. Siyempre, mas matanda ka sa kanya. Huwag mo kayo lisensya. Dapat may lisensya kayo dapat. Ikaw, si Charlene, ang lakas ng drive. Ito, mabilis mag-drive ng motor to, si Angel. No? Nung sinundo niya si Charlene sa Lubers, no, nakabuntot na ako sa kanya. Hindi ako nag-overtake kasi nga, tinitingnan ko paano siya mag-drive. Ang bilis magpatakbo, wala pang helmet. Nakita ko si Charlene doon sa may Lubers. Sabi niya, yung sundo mo andyan na. Si Charlene din, yung isang araw, nakita ko, angkas to. Si Sky. No? Kamukha mo mama mo, nak. No? Si Sky. Tama ba ako, Charlene? Kamukha yung mama niya. No?
Dito sa Greenview naman, no? No, parang may mga may-ari ng Eastwood na nag-drive. Yung problema pag walang lisensya, no? No, hindi natin alam kung kasi ang pagda-drive po ay pribilehiyo yan, hindi yan binibigay sa lahat, ha? Yan. Okay? Ayan. So, mahalaga po na maunawaan natin itong mga bagay na ito. Sa gaya ng sinabi ni Pastor Novem kanina, kung wala kayong conviction, walang Holy Spirit. Pag walang Holy Spirit, ikaw ay unsaved ka, hindi ka ligtas. Simple as that. No more, no less. Ganun lang yun. The same Spirit who raised Jesus, sabi sa text natin, from the dead, now lives in every believer. Parehong Espiritu na bumuhay sa Panginoong Yesus na siya'y namatay, pagkatapos ng 3 araw, ay parehong Espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya. Amen. Hindi po magkaiba yun. Parehas lang ang Holy Spirit na meron tayo. Okay? This is not symbolic. It is supernatural. Really, it is supernatural. Kasi hindi po ito nagagawa ng tao lang. Life-giving and transforming power from this verse, we see 3 glorious truths about the Spirit's work. So 3 puntos lang pag-aaralan natin. Ano ba yung gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya? Baka daldal ako ng daldal dito. Meron na pala. Hindi kasi ako nakapag-highlight, no? Hindi ako nakapag-highlight sa manuscript ko kung ako ba ipipindot na o hindi pa. No? Ayan, sige. Kung pwede nga lang sanang wala ng PowerPoint. No, talagang struggle ko yung paggawa ng PowerPoint. Okay, first point tayo. 3 katotohanan, no, patungkol sa gawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Una, the presence of the Spirit. Okay? Verse 11a. Invento ko lang yung A dyan, ha? No? Kasi hinati ko lang sa 3 yung mga verses na yan. Verse 11 lang naman lahat yan. Hinati ko lang sa 3, no? A, B, C lang yan, okay? Sabi dito, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Spirit of Him dwells in you. Kung titingnan natin, para siyang hypothetical, no? Kasi may if siya, kung, no? Pero the truth is, ang binibigyan ng diin dyan ng author, ni Apostol Pablo, no, na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Nananahan siya sa atin, okay? The Spirit is not a visitor, but a resident, no? Nilagay ko yan dyan. The Holy Spirit is not a visitor. Hindi siya bisita. Okay? Hindi siya guest. Kundi siya sang residente. Pag sinabing residente, ito po ay tumutukoy sa ano? Ha? Sa HOA? Homeowner. Pag sinabing residente, ibig sabihin nakatira ka. Nakatira. Okay? Doon ka nakatira. Hindi ka bisita. Yan, ha? Yan. Sabi din dito, sa 1 Corinthians, ito yung parallel verse dito, no, na parallel passage natin. 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. So, hindi ka na ikaw ngayon. Kaya nga sabi doon sa text ni Micah na ginamit sa Romans 12:2, no? The renewing or the renewal of your mind. Bago ka na. Isa ka ng bagong nilalang. Okay? Yan. Hindi na ikaw lang ang nasusunod dyan sa katawan mo. Ba't ko sinabing hindi ikaw lang? Kasi maraming pagkakataon tayo ang nasusunod. Amen. Diba? Hindi naman laging nasusunod ang banal na Espiritu, di ba, Allen? Hindi naman lagi siya nasusunod eh. Majority sa ating pagpapasya ang nasusunod tayo, hindi naman talaga siya eh. No? Kaya nga, mamaya, babanggitin ko rin dito. Believers are called the temple of the Holy Spirit. God no longer dwells in buildings but in His people. No? Naging lesson to sa post-encounter ninyo, no, na tayo ang church. Okay? Hindi ito. No? Kapag umalis na tayo dito, ang church ay umalis na sa bahay-sambahan. Okay? Nakuha nyo yun dyan at RM. No? Ang church po ay hindi building. No? Bagamat sa Merriam-Webster Dictionary, ginagamit na rin siyang term as a building, pero po, nung unang panahon, ang term kasi na ginamit ng ecclesia, no? Ang ibig sabihin ng ecclesia po ay yung mga tinawag ng Diyos. Tao siya, no? Hindi siya building. Kaya, kapag aalis na tayo dito, ang church wala na dito.
Tandaan natin na ang church wala na dito. Kapag natapos yung gawain, magsisiuwian na tayo, ang church ay umuwi na sa kanilang mga tahanan. Okay? No, unlike nung unang panahon, the Old Testament time, no, na ang Diyos talaga, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa templo. Kaya sagrado sa kanila lahat ang gamit sa templo. Kaya kung hindi ka pari at hindi ka authorized na pumasok sa templo, patay ka. No, at maraming pagkakataon na maraming namatay na pumasok o mali ang pagpasok sa templo. Mali ang pagsindi sa insenso na hawakan mo ang Ark of Covenant. No? No? Ang intention mo lang ay tumulong, namatay ka pa. Uzziah ba, kung di ko nagkakamali, no? Ang intention mo lang ay tumulong kasi nga parang mahuhulog na siya, tutulong, mali, no? Okay? So, sa maraming pagkakataon ganoon ang nangyayari. Even sino ba anak ni Nebuchadnezzar? Hindi, yung sumunod sa kanyang hari. Si Belteshazzar, ha? Belshazzar ba? Belshazzar. Hindi. Si Belteshazzar, si ano yan? Si Daniel yata yan eh. Di ba? Si Belshazzar, tama ba? Belshazzar? No. Yan. No. Nilapastangan niya ang mga gamit sa templo sa pamamagitan ng dinala niya lahat ng gamit doon sa party nila. No? Nilagyan ng alak, nag-inom-inom sila, kaya lumabas yung kamay, nagsulat, no? Sabi no, parang inurasan kita, tinimbang kita, parang something like that, no? Kung tama bang pagkaalala ko, no? Yun yung dahilan, no? Kasi nga, ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay nananahan dati sa mga bagay-bagay, no? No? Pero sa New Testament po, ang presensya ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, ay nananahan na sa mga mananampalataya. Hindi na sa building, hindi na sa mga gamit. Okay? Tandaan nyo yan, ha? No? Wala ka nang mababasa sa New Testament po na nagsasabi doon na ang presensya ng Diyos ay nananahan pa sa ganito, sa ganyan. Okay? No? The exact concrete manifestation ng katotohanan na yan is when Jesus died on the cross, nahati na ang telon o yung veil. No? Napagkalaki-laki hinati na. Ibig sabihin, pwede nang pumasok lahat. Anyone can enter na. Okay? Hindi mo na kailangan magdala pa ng hayop. Okay? Para makalapit sa Panginoon. Anyway, sige po. Tuloy natin. Yan. Sino ba dito yung mga nakapag-outing na kailangan mo mag-check-in sa hotel? No? Na pumunta sa ibang bayan, sa ibang lugar. No? Yan, si Ryan. No? Nakapag-hotel na. Si Nero, no? Maaring ikaw nagbabakasyon pag umuwi sa inyo, di ba? Wala ba dito, ikaw Alpha? O nakapunta ka na ng Boracay, tama anak? O nakapag-Boracay na. Basta nag-travel ka, pumunta ka na kailangan mong tumira sa lugar na yon, pansamantala. Pero uuwi ka din. Bakit? Kasi nga, guest ka lang doon. No? Hindi ka residente doon. Ang Holy Spirit po ay hindi ganun. No? Hindi siya guest. Hindi siya guest, no? Kaya mali po yung sinasabi natin o sinasabi nila na we have to invite the Holy Spirit. Umalis pala siya. No? No? Sa Roman Catholic, kasi I was a Roman Catholic, no? No? May kanta ka, di ba? May kanta. Hindi ko alam. Parang narinig ko dito sa church, pinaawit ninyo to, no? Na, come, Holy Spirit. Come. No? Nasaan ba siya? No? Umalis ba? Umalis ba ang banal na Kaya kasi hindi natin kilala ang banal na Espiritu, bihira natin siyang pag-aralan. No? Kaya minsan may mga term tayong ginagamit na hindi appropriate. Hindi ko sinasabing kasalanan to Hindi lang siya appropriate when it comes to the Holy Spirit. We don't invite the Holy Spirit kasi nga residente siya, amen. Residente siya eh. Nag-i-invite ka ba ng residente sa sariling bahay? Di ba? Invite kita pa, kain tayo dito sa hapagkainan. Hindi naman ganun, di ba? We invite other people. The Holy Spirit po, hindi siya guest. Tandaan niyo yan, ha? Hindi siya guest. So, mayroon pa mga iba. Minsan sa mga prayer, naririnig ko noon na, Lord, samahan mo kami. Oh, nak, sinamahan na kita. Simula nung tinanggap mo ako, niligtas, sinamahan na kita. Until now, hindi na naman ako umaalis. No? Siguro yung tamang term ng Lord, no? Pangunahan mo kami, no? Tulungan mo kaming magpasakop sa iyo. But you don't invite the Holy Spirit. Kasi indwelling, pag sinabing indwelling, nakatira na siya sa iyo.
Tinuro na yan ni Pastor Edward dito, dwelling tsaka feeling of the Holy. Iba kasi yung feeling. Ang feeling kasi, you pray for the fruit of the Spirit na managana sa iyo. No? No? So, feeling, iba yung feeling. Lord, puspusin mo ako na yung banal na Espiritu. Kasi, Lord, nagagalit na naman ako ngayon. Mainit na naman ang ulo ko. No? No? Nawawala na naman ako ng nagmamayabang na naman ako kasi we need that. Kaya nga when we pray, kailangan wag nating hingiin, wag nating banggitin yung mga salita, Holy Spirit, no? Pumanahog ka. No? Come kasi saan pa ang Holy Spirit, no? No? Pumanaog ka. 'Di ba nung yung sa Acts chapter 2 ba 'yon? Chapter 4, 'di ba? Bumaba ang Holy Spirit sa kanila in a form of tongue, 'di ba? Sa Pentecost, 'di ba? Bumaba. Pero hindi na siya umalis. Ganon din sa atin, hindi naman siya umalis eh. Hindi mo lang siya nararamdaman. Bakit? Ano kaya ang sagot doon? Bakit? Bakit kaya? Bakit hindi natin masyadong napapansin ng banal na Espiritu? Sa palagay mo, Bray? Bel? Naunahan na ibang bagay. Iba ang priority natin eh. No, hindi natin priority si Lord eh. Okay? Pero ang nakikita kong dahilan dyan, lack of quiet time. Paano mo maririnig ang Holy Spirit if you don't read the Word? If you don't read the Scripture, hindi mo siya maririnig actually. Kasi dito mo lang siya maririnig eh, kapag nagbabasa ka. No? Nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Okay? Kung walang Bible time, wala kang personal worship, no? Ito kasi corporate worship to. Kung wala kang personal worship, no, if you will not spend time honoring God in your life, personally, yung ikaw lang mag-isa, nagbabasa ka, you will never hear the call of the Holy Spirit. Hindi mo talaga siya mapapansin. Okay? Yan. Tandaan natin ha, ang ating katawan ay permanenteng tahanan ng banal na Espiritu. We don't invite Him. No? Dapat nga siya na ang nagko-control sa iyo eh. Dapat nga siya na ang nasusunod. No? No? Ikaw ba, Brad Pau? Ikaw ba, Kuya Pau? Sinusunod mo? Hindi. No? Tao din ako kagaya ninyo. No? Sa maraming pagkakataon po, ako'y natitiso din. Pero pinagpipray ko yung mga bagay na yaon. No? A guest may visit a hotel temporarily, but a homeowner abides permanently. No? Homeowner siya. Siyang nagmay-ari sa katawan na ito. No? Kaya nga nabinasa natin kanina, doon sa 1 Corinthians, no? Hindi na tayo dapat, siya na. Okay? The Spirit does not check in and out. He dwells within us continually. No? Ito yung kanina eh. Ito yung sunod. No? Sa Ephesians, mababasa yan. No? 4:30. Sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Kung babasahin itong buong chapter na ito, ng Ephesians chapter 4, especially sa verse 17 to 31, no, mababasa mo dyan, this passage, no, you will read about new life. Kung paano ba nga ba mabuhay ang isang mananampalataya. Hindi ko na siya nilagay dyan. No? Assignment nyo na yan, basahin ninyo. Actually, may guidelines yan kung paano kayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Bilang tagasunod ng banal na Espiritu. Tandaan ninyo ha, kapag hindi tayo sumusunod sa banal na Espiritu, ano yung ginagawa natin sa Kanya? Ano ginagawa natin sa Kanya? Ano yung, nandyan ba? Ano yun? Anong nangyayari kapag hindi natin siya sinusunod? Grieve o pinapalungkot natin siya, sinasaktan natin siya. O may feelings din ng Holy Spirit, hindi naman kasi siya it. Okay? May nararamdaman siya. No? Pag sinabi pong hindi sinusunod, ibig sabihin, opposite yung ginagawa natin sa sinasabi niya. That is why I am telling you, no, na basahin niyo po ang Ephesians chapter 4, verse 17 to 31. Andun yung guidelines. Andun yung guidelines. Tandaan niyo ha, Ephesians 4, 17 to 31. It speaks about new life. Paano nga ba mabuhay? Paano nga ba mabuhay sa isang bagong buhay na ibinigay ng Panginoon? Okay? Ayan. O, application tayo. Application tayo. 1. Okay. Basa. Yan. Cultivate awareness of God's presence daily. Pag sinabing cultivate po, alagaan mo, hukayin mo, diligan mo,
Okay? Dapat aware ka na ang presensya ng Diyos ay kasama mo bawat araw. Kasama mo siya, no? Marami lang pagkakataon talaga na feeling mo hindi. Kasi nga nagkakasala tayo. Into the extreme level, baka iniisip natin, baka hindi ako ligtas, Lord. Nagkasala na naman ako. Baka hindi talaga ako totoong ligtas. No? But the moment you ask yourself about those questions, no, mas lalong nagpapatunay na ikaw ay ligtas. No? Kasi concerned ka dun sa bagay na yun. No? Pero wag tayong natili sa ganun. Okay? Cultivate awareness. Pangalawa, pursue holiness because God, tama ba ako? Because God lives in you. No? Habulin natin, pagsumikapan natin na mamuhay ng maayos, mamuhay ng tuwid, no? Kasi ang Panginoong Diyos ay nananahan sa atin. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Okay? Kasama siya sa Trinity. Ha? Tandaan nyo yan. Pangatlo, depend on the Spirit. Pag sinabing depend, no? Ikaw ay mag-rely sa Kanya, not self-effort. Mag-rely ka sa lahat ng plano mo, no? Umasa ka, natutulungan ka ng banal na Espiritu, magpasakop ka sa Kanya. At pangapat, guard your life as God's dwelling place. Pag sinabing guard your life as God, sabi ba, our body is a temple of the Holy Spirit, di ba? Di ba? Our body is a temple of the Holy Spirit. Ang sinasabi dito, guard your life, ingatan mo, bantayan mo ang iyong buhay, ang iyong sarili as God's dwelling place. Dahil kaya yung sarili na yan, yung katawan mo ay pinanahanan ng banal, tahanan ng Diyos yan. So, you have to guard your life. Ibig sabihin, ingatan mo ang iyong mata na huwag kang nanonood ng kung ano-ano sa social media. No? Ingatan mo ang iyong tenga kung ano yung pinapakinggan ninyo ng mga kanta. Ingatan ninyo inyong mga bibig, baka kung ano-ano mga kinikwento ninyo kapag ang kausap ninyo ay hindi mananampalataya o mga kaibigan nyo lang. Ulitin ko po basahin nyo po yung sa Ephesians 4:30, kasama, lahat yung mga binanggit ko, andun yan. No? Okay? So you have to guard. Hindi lang po sa ganung bagay, even sa pagkain. Huwag kaya ng chichiryada yan. No? O ingatan ninyo inyong katawan. Kasama yan life, di ba? Walang katawan, walang life. Okay? So you have to take good care of your health also para magamit kayo ni Lord. Paano ka magagamit ni Lord kung nagda-dialysis ka na? Di ba? May butas ka na kung saan-saan. Isa na lang ang kidney mo, wala na. Hindi ka na magagamit ni Lord. And that is why you have to guard your life as God's dwelling place. Second point tayo, yung mahaba ako. No? Okay, kanina po, presence. Pangalawa, the power of the Spirit, of the Holy Spirit. Verse 11b niyan. No? He who raised Christ, Jesus, from the dead. No? The same power, no, ang bumuhay sa Panginoong Yesus, nung siya ay namatay. The Spirit within us is the same Spirit who raised Jesus from the dead. So makapangyarihan siya. Nung binuhay si Jesus, no, parehong kapangyarihan ang taglay natin. Hindi nga lang talaga natin, hindi lang nagmamanifest sa atin. Kasi nga nagkukulang tayo sa bahagi nito. Nagkukulang tayo dito sa pagbabasa ng kanyang salita. Okay? Hindi natin ini-immerse ang ating sarili sa salita ng Diyos. Okay? Yan. This is resurrection power. No? Not merely to save, but to sanctify and sustain. Hindi ka lang niligtas, no? Nilinis ka pa, at inaayos ka sa bawat araw, at pinapanatili ka pa. Save, sanctify, sustain. Ganun ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Sabi nga sa Matthew 28, medyo maliit lang yan, no? Kasi nga medyo mahaba. No? That is verses, hindi ako nagkakamali, verses 1 to 10, no? Than 28. Yung resurrection story yan. No? Christ's victory over death was accomplished through the power of God. Okay? And that tandaan ninyo yung victory ni Jesus over death was accomplished through the power of God. Pero tandaan ninyo, at that same power is now at work in every believer. Parehong kapangyarihan ang taglay natin. Parehong kapangyarihan ang taglay natin. So may ganun tayong kapangyarihan, no? Dahil sa banal na Espiritu. No? Anong gamit nyo sa bahay? Kayo ba sa bahay may mga kuryente? Solar, kuryente pa rin yun, di ba? Kuryente pa rin, tama ba? Pag solar, kuryente pa rin, di ba? It produces
electricity, no? No? Okay, so ibig sabihin, may pinagkukunan tayo ng kuryente. No? May source tayo ng kuryente. Meron tayong extension wire dito. Gagamitin nyo pa ba ito mamaya? Hindi na. Hindi na. Wait lang ha. Gusto ko lang illustrate kung gaano tayo katanga. No? Gusto ko lang illustrate kung gaano katanga ang tao minsan. No? Kasi ang tao hindi nagre-rely sa banal na Espiritu o sa Diyos. Mas nagre-rely siya sa kanyang sarili. If we want to illustrate that katangahan, ganito lang yan. No? Gusto mong kumuha ng power sa sarili mo. No? Paano ka gagana? Paano ka gagana? Hindi ko alam kung napanood nyo na itong illustration na ito way back. No? Pero kung paano ka gagana kung ganito ka? Kailangan mo isaksak sa source yan para gumana ka, mag-function ka, at maraming makasaksak sa iyo. Naiintindihan ninyo? Yun ang problema natin ngayon. No? Kasi, tawag ito, hindi tayo aware sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nataglay din natin. Akala natin, nagre-rely lang tayo sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino, at hindi tayo nagre-rely sa power ng Panginoong Diyos. Okay? The Spirit's power is available but must be relied upon. Available siya. Kailangan mo lang magtiwala. No? Kailangan mo lang magpasakop sa Kanya. No? Naunahan kasi tayo lagi ng mga plano natin sa buhay. Naunahan tayo lagi sa mga gusto nating mangyari sa buhay. Mas gusto ko kasi ito kaysa sumunod kay Lord. Okay? Kayo ba ay nag-evangelism nung Friday? Tama ba? Friday ba, Mike? O gagapon? Wala. Hindi. Okay. Bakit? Ang tanong agad, bakit? Sabi nga ni Pastor kanina, pag may opportunity kayo mag-share kayo. Hindi mo naman kailangan ipagkalatan sa iba. Nag-share ako, Pastor. Hindi mo kailangan pagkalatan. No? Sanayin nyo ang sarili nyo na huwag nyo ipagkalatan sa iba na ginagawa nyo mga ganong bagay. Let the people around you be a witness of what you are doing. No? Ako sinasanay ko ang sarili ko sa ganyan na mas mainam ng taming of batang. Huwag na lang magsalita. No? Sabi nga ni John MacArthur, I don't want to jeopardize my eternal reward. No? Sa mga ganong bagay. Okay? Tandaan natin ha. Tandaan natin, guys ha. The Spirit's power is available. No? Available siya. The same power na bumuhay sa Panginoong Hesus, but must be relied upon. Umasa ka sa kapangyarihan na yon. Application tayo. 1. Trust the Spirit for victory over sin. No? Manalig ka, manampalataya ka, no, napanalunan na, no, the victory, no, ng banal na Espiritu over sin. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. No? Wala na siyang kapangyarihan. Okay? Rely on His strength in weakness. Kapag nanghihina ka, no, tawagin mo ang Panginoon, no? At ibibigay niya yung kailangan mong lakas. Okay? Ito, pray for Spirit-empowered living. No, mahalaga pong manalangin. Mahalaga pong ipag-pray lagi yan. Hindi po yan one-time prayer lang. Nag-pray ka ngayon, okay na, good for 1 year na yan, good for 365 days. Hindi po ganun. From time to time, you have to pray. Sabi ko nga sa inyo, iba ang indwelling, iba po ang feeling. Yung feeling po, pinagpipray mo yan lagi. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, okay ang takbo ng ating isip, okay ang takbo ng ating emosyon. No? Baka pag uwi nyo sa bahay mamaya, mautusan lang kayo ng inyong mga magulang, no? Magpapantig na agad. Pagod pa ako galing ako simbahan Manta pa nga ako doon tapos utusan nyo akong magugas. Ikaw. Sa bayan, patayan sa akin. No? Hindi po pwedeng ganun. Galing ka ng simbahan, dapat sana mag-manifest sa bahay kung ano natutunan mo sa simbahan. Tama? Dapat mag-manifest na yan, di ba? Sa bahay, dapat active ka, no? Kasi nga, dapat puspos ka Kailangan ipag-pray mo talaga. Pagpasok mo pa lang sa bahay, mag-pray ka na agad, Lord, no, puspusin mo ako ng yung banal na Espiritu. Galing po ako sa church. Sana yung natutunan ko doon ay magamit ko ngayon sa bahay. Pagpasok mo sa gate, mautusan mo ako. No? Utusan mo ako. Kaya kong tanggapin lahat ng hamon ngayon. No? Yan po, simple application lang yan, Gab, ha? No, pag uwi mo mga Gab, sa bahay nyo, Gab, no, baka sipain yung aso mo, Gab, dahil naiinis ka, no? Ito, wala din tong lisensya. Alam ko, wala ka rin lisensya, Gab, no?
Kapag yung motor niyo na-impound yan, no, masakit sa bulsa yan pag na-impound yan. Ha? May mga pagkakataon pa naman na mga HPG pumapasok na sa Muntalban. No, Highway Patrol Group, no, kasi nananawagan sila mayor, no. Yan, okay ha? Tandaan nyo yan ha? At pang-apat ha, malaking tulong din to. Stop striving in the flesh and start walking in the spirit. No? Pag sinabing in the flesh, yung mga tawag ng laman ninyo, yung mga kinakasanayan ninyo, mga habitual sin, no? Tigil na natin yan. No? Kung nag-struggle kayo dyan, pag-pray ninyo kay Lord, no? No? Sapat ang biyaya ng Panginoon at bigyan kayo ng kalakasan na pampagtagumbayan ang mga struggle na yon. And we have to start walking in the Spirit. Simulan nating lumakad, no, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, no, na maging higit na masunurin sa Panginoong Diyos. Okay, yan, third point na tayo. The promise. May promise naman. No? May promise naman. Kanina, presensya, no, kapangyarihan. Ngayon, may promise, may pangako naman ng ang Holy Spirit sa atin. 11c, will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. No. Hindi po masasayang ang lahat ng ito. No. Maaring maayos ang buhay nyo ngayon o maaring hindi. No. Pero sinasabi dito, no, ng text na ito na pagdating po sa tahanan ng Diyos, no, lahat tayo doon ay pantay na. Walang mayaman, walang mahirap. Okay? Bubuhayin tayo ng Panginoong Diyos kapag dumating yung panahon na tinawag niya na tayo, maaring sa muling pagpaparito niya o baka mauna tayo. Okay? Bubuhayin ng Diyos ang ating mga katawan. No? Kung paanong nabuhay muli si Jesus, ganun din ang ating mararanasan. At bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Okay? Yung immortal body na tinatawag. The Spirit guarantees future resurrection. No? Tinanggap na natin ngayon ang buhay na walang hanggan. Tinanggap na natin ngayon ang kaligtasan. Okay? Tinanggap na natin. Bagamat, sinasabi kong alagi sa inyo, every time na tumatayo ako dito, no, binigay sa atin, pero ang humawak niyan ang Diyos. No? Kasi hindi naman natin pwedeng hawakan, baka mawala natin. Gets ninyo? Ay, yun ay akin lang yung allegory ko lang yun. No? Kasi pag ibinigay sa atin, hinawakan natin, baka mawala lang natin. Binigay ng Diyos, pero siya ang may hawak. Okay? Tandaan natin ha, our spirit guarantees future resurrection. Just as Christ was raised, believers will also be raised. No? Tandaan natin that our present hope is anchored in future glory. No? Umaasa tayo ngayon, sabi ko nga sa inyo, maaring maayos ang buhay nyo ngayon o maaring hindi. No? Pero umaasa tayo na pagdating ng panahon sa muling pagpaparito ng Panginoong Hesus, no? Kung aabutan natin siya, aabutan niya tayo, o tayo ay mauna bago sa kanyang muling pagpaparito, nangako ang Panginoong Hesus, no, na sa parehong kapangyarihan ng banal na Espiritu, bubuhayin niya tayong muli at makakasama natin ang Panginoon. Okay? Yun ang pinakamaganda doon. No? Yun ang pinakamaganda sa lahat na pwedeng mangyari sa ating mga mananampalataya. Okay, sabi nga sa 1 Corinthians 15:52, no? By the way, ang ginagamit ko po ditong version na translation ay English Standard Version, no? Sabi ito, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Mangyayari po ito lahat. Mangyayari po ito lahat, no? Magulo na ang mundo ngayon, mas lalong magulo ngayon ang mundo, no? Pahirap ng pahirap. No? Sabi doon sa balita, baka magpapalo sa 170 na ang litro ng diesel. 100 plus 120 yung gasolina. Yung dati-dati 300 ko, sobra-sobra yun para sa full tank ko. Ngayon 500, hindi pa napupuno. No? So, kung church lang naman ang pupuntahan ko at hindi naman ganun kahalaga ang okasyon, nilalakad ko lang. Mahalaga to ngayon, kailangan ko magmotor. No, lakad-lakad lang, no? Sayang naman, nakapag-exercise tayo. Tandaan natin na, in the moment, in the twinkling of an eye, no? The last trumpet. No? Hindi ko alam kung mararanasan natin to. Sabi ko nga sa inyo, pwede natin itong maranasan, o di kaya, no? Nabuhay tayo, nandito tayo, o maranasan natin to na wala tayo dito. Okay? Sino dito yung mga nagtatanim? Tatanim, okay? Masama ng loob, no? Pwede din naman, no?
Na-try niyo ba magtanim ng buto? No? Seed. No? Pag titingnan mo kasi ang seed, parang patay na, di ba? No? Parang patay na siya. No? Eventually, pag tinanim mo yan, pag tama ang lupa, tama ang alaga, mag-i-sprout yan, mabubuhay muli. Same. Ganun. So too, our mortal bodies will be raised in glory. Ganun din. Para lang tayong mga buto na itinanim sa matabang lupa. Okay? Kung natatandaan niyo ang parable of soil, pero ibang paliwanag doon. No? Pero para tayong mga butong tinanim, mga seed na tinanim sa matabang lupa. No? Mag-sprout tayo, managanap na mabuhay tayo. No? Okay? Yan. Tandaan natin yan ha, may pangako ang banal na Espiritu. No? We have to enjoy it. Kasama yan sa kanyang trabaho eh. We have to enjoy it. Okay? Yan. Application tayo. Habol ako ng oras. No? Okay, face death with confidence, not fear. Bata pa kami masyado, Kuya Pao, para pag-usapan natin yung kamatayan. Hindi mo rin sure, mamaya, paglabas mo, o paglabas ko, no? Una-una lang yan, no? Pero makakasama mo na si Lord. Yan ang maganda doon. Malulungkot lang kami, pero makakasama mo na si Lord, no? Normal lang naman malungkot, di ba? Kapag may pumanaw sa atin. Okay? Pero ang mahalaga dito, kailangan huwag niyo sabihin na bata pa ako kaya po, imposible mangyari yan. Diyan, posible yan dyan, ha? No? Kahit na bata pa kapagab, no? Posible mangyari. Lalo na nagmumotor kagab. No? Di ba? Na walang lisensya. Okay? Posible yan. Posible sa atin lahat mangyari yan. Kaya ako kumuha ng insurance. No? Kasi nagmumotor ako. No? Posible yan. Pero we have to face death, yung the reality about death, no? With confidence, not fear. Kasi nga, bubuhayin tayong muli ng Panginoon. No? Ang iba kasi ayaw pag-usapan yung kamatayan, but that is part of the reality. Ticket mo yan, papunta kay Lord eh. Okay, ticket mo yan, papunta kay... ticket pala yan, Kuya Pa. Oo, ticket na papunta kay Lord. Huwag lang kayo masyado nagmamadali. No? Okay? Yan. Enjoy your life with Christ. No? Akala nyo, iba sabihin ko, enjoy your life with Christ. No? Pwede kang mag-enjoy, no, ng iyong buhay, hindi in a secular way, kundi kasama ang Panginoon. Okay? Yan. Endure suffering with eternal hope. Kung nahihirapan ka ngayon, umasa ka, no? Karoon ka ng pag-asa na one day, no, matatagpuin lahat ng Panginoon yan. Yan, ito. Invest in eternal things. At natutuwa ako sa inyo na talagang nag-i-invest kayo. Hopefully, tama talaga ang inyong direksyon. No? Lalo yung mga tumatambay sa church, no? Ayaw umuwi ng Sunday. Di ba? Sana tama ang inyong direksyon. Pag-pray nyo lagi yan kay Lord, ha? No, na, para hindi masayang. Kasi pag superficial lang yan, kasi andito yung mga friends ko, ang dahilan mo lang friends, no? Hindi si Lord. Ako, problema tayo. Sayang naman yung 4 na taon no, na nandirito kayo, sumasayaw, kumakanta, tumutugtog. No? Dapat hindi superficial, hindi pang ibabaw lang inyong mga dahilan, kundi malalim yan. Nandito ka dahil sa Diyos. Nandito ka dahil lilingkod ka sa Kanya. Tumutugtog ka sa Kanya, nagwo-worship ka sa Kanya. Okay? Invest in eternal things, not temporary ones. Okay? Tandaan nyo yan, ha? And ito, encourage others with the promise of resurrection. May kakilala ka ba na nanghina ngayon? Encourage them. May kaibigan ka ba? May kilala ka ba ngayon na nanlalamig? No, encourage them, no? No, na may problema, no? Financially, o sa kalusugan. Encourage them with the promise of resurrection. Okay? Ang pangako naman ng Panginoon, hindi lang naman pangkabilang buhay. May pangako din siya sa atin dito. Okay? Kailangan mo lang talaga magtiwala sa Kanya. Yan. Conclusion na tayo. Okay. Yan. Romans 8:11 reminds us of the breaking truth. Okay? Of this breath-taking truth. Okay? The Spirit who raised Jesus, tandaan nyo ha, the Spirit who raised Jesus from the dead lives in you, empowers you, and will one day raise you. Tandaan nyo yan. Therefore, no? Ay, umatras ako. Yeah. Sabi dito, this means that you are never alone. Hindi ka nag-iisa. No, kasama mo lagi ang Diyos. Pangalawa, you are never powerless. No? Using His power, you are never powerless. And pangatlo, you are never without hope. No? Hindi yung kapag tinitingnan kayo, parang ang laki ng mga problema ninyo na parang kayo ba nagbabayad ng kuryente sa inyong mga tahanan? Kayo ba nagbabayad ng utilities sa bahay ninyo? Oh, wow, congrats Dayan.
Ah, sabi ni Dayan, opo, inutusan ako ni Mama magbayad. Pera rin pala ni okay. Opo, ako po kasi yung inuutusan magbayad, pupunta sa Meralco. Anyway, dapat, ang mga Kristiyano kasi dapat masaya. May problema pero masaya. Masiyahin. Hindi ko sinasabing maging stoic kayo, maging naib kayo sa mga bagay-bagay, no? Na maging parang tawag ito ay kailangan masaya ako kasi Kristiyano ako. No, hindi, no. Dapat hindi nababanaag sa ating mga itsura, tayo ay parang hinampas na kung ano man. Okay? Tandaan natin yan ha. Yan, you are never without hope. May pag-asa tayo. May pag-asa tayo. So live accordingly. Yun yung hamon sa atin. Mamuhay tayo ng maayos. Sabi nga dito ni R.C. Sproul, no? The crucial prerequisite for salvation is the work of the Holy Spirit in us. Kung walang work ang Holy Spirit dyan, quote in quote, sabi ni Pastor Nobem kanina, baka hindi kayo ligtas. No, baka hindi naman talaga tayo totoong ligtas. Okay? And let this be your declaration. Sabi ko naman, the Holy Spirit lives in me, giving strength so I can be. One day He will raise me, so I will live for God's glory. Kilala niyo yan? Ako yan. Okay, tandaan niyo yan ha. Namumuhay ang banal na Espiritu sa atin, naninirahan siya sa atin. Okay? At nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin yung mga bagay na pinapagawa niya. Ha? Pinapagawa niya, hindi gusto mong gawin na ayaw niya. Ha? And one day, pagdating ng panahon, bubuhayin niya tayong muli. Pero bago mangyari yan, alam natin yon na mangyayari yon, pero bago mangyari yan, kailangan mamuhay tayo ayon sa kawalhatian ng Diyos. No? Kaya nga, sabi ko nga sa Bible study ko, yung goal natin for this year is to know more about God, and eventually, because we know Him more, we have to love Him more. At kapag you love Him more, you will be more obedient sa Kanya. Dahil obedient ka, you will be able to serve God more. No? So yun yung goal namin. Okay? So let us proceed sa ating, mamaya po may reflection tayo, iiwan ko sa inyo. No? Lord's Supper tayo. May music kayo, the Lord's Supper? Sige po, pa-distribute na lang po sa kanila yung mga elements po ng ating Lord's Supper. Lord's Supper, bakit Lord's Supper? Bakit Lord's Table? No, mahalaga ito ay paggunita. No? Sakto nga ngayon yung celebration ng Resurrection Sunday natin ay First Sunday. No? First Sunday ba? Nalilito ako sa first at last Sunday. No? First Sunday. No? But Apostle Paul reminded us also na before we partake with the Lord's Supper, kailangan po ma-examine natin ating mga sarili. Lord, kumusta ba ako sa iyo? No? Baka meron tayong kasalanan na dapat hihingi ng tawad sa Panginoon. No? Huwag tayong huwag tayong mag-partake ng Lord's Supper kung alam natin na meron pa tayong hindi hinihingi ng tawad sa Panginoon. So hindi na ako magre-receive, Kuya Pao. No, you have to come to God now, right now. You ask God, no, for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Maging asking Him, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, Lord God. Even the grace, Panginoon, na mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Bagamat ito'y napakahirap, O Diyos, tulungan mo ako, Panginoon, na mamuhay ng may kaluguran sa iyo. Yun na naman talaga ang goal natin sa buhay ay is to please God, no, sa buhay na ito. Ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay.
Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. As we read in 1 Corinthians 11:23 to 26, sabi dito, sabi ng Apostol Pablo, "For I received from the Lord that I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let's partake of bread. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he come." Let us take. Sige po, lahat tayo tumayo. Panginoong Diyos, lubos